sige. Sige. Para sa marami, ang mga ospital ay nakakatakot na talaga. Pero ang makikita mo sa susunod ay magdadala ng takot sa ibang antas. Ibinahagi ng isang Reddit user ang bidyong ito. Sinabing nangyari ito sa ika-4 na palapag ng isang medical na sentro. Na ilang taon nang lubusang inabandona. Isang gwardiya ang nag-record nito habang siya ay nagroronda sa gabi. Nakatitig siya sa dulo ng silid. Pumunta ka sa 369. Dahil may multo sa harap natin. Literal talaga. Seryoso, halika tingnan mo ito. Seriously, come look at this. So if you know it, say Ethel? Ethel, anong meron niyong gabi? Ano? Anong nangyayari sa'yo, Ethel? Tulad ng napansin mo, nagsisimulang kumurap ang mga ilaw ng magulo at biglang kusang bumukas ang telebisyon. Ang pinaka nakakatakot ay marinig ang mga manggagawa na tinatawag ang isang nilalang sa sarili nitong pangalan Ethel na nagpapahiwatig na hindi ito ang unang beses na nangyari ang lahat ng ito. Simpleng aberya lang ba ito sa kuryente dahil sa lumaang gusali o espiritu ng dating pasyente, ikaw ang magpasya. Biniling ni Sep, isang binata, ang luma at kakaibang 80-style electric guitar sa garage sale ng kapitbahay nila. Sa simula, parang normal lang ang instrumento. Pero nang tinugtog niya, nagka-problema. Panoorin mong mabuti ang nangyayari sa kanyang kwarto. Huwag palampasin ang anumang detalye. Gumawa ako ng gitara na parang Lotus noong dekada 80. At tuwing tinutugtog ko ito, Ganito ang nangyayari kapag tinutugtog ko ang instrumentong ito. Tulad ng nakita mo, kapag pinapatunog ko ang mga kwerdas, kumikislap agad ang mga ilaw sa kwarto. Pagkatapos kong tumugtog ng chord, biglang lumipad mag-isa ang basong nakapatong sa mesa. Hindi pa rin alam ni Seth kung anong gumambala sa enerhiya ng kwarto niya. Sabi ng iba, may madilim daw na nakakabit sa instrumento. Gaya ng dati, ikaw pa rin ang may huling salita. Ang kasong ito ay mula sa TikTok at ipinost ng binatang si Nolan Brock isang gabi. Si Nolan ay mahimbing na natulog sa sofa, hindi niya alam na ma-record ng sariling security camera ang isang nakakabahalalang pangyayari. Tignan mong mabuti ang nangyayari sa likod ng mga pintuan. Sa simula, bahagyang gumalaw ang mga pinto kaya siya nagising. Pero ang mas malala ay nangyari pagkatapos nang biglang humampas ng napakalakas ang isa sa mga pinto. Dahilan para siya'y magulat at tumalon sa sobrang gulat at kalituhan. May ilan na nagsasabing simpleng hangin lang yon sa bahay niya. Pero tila hindi talaga natural ang nangyari. Isipin mong nasa tahimik na sleepover kasama ang matalik mong kaibigan tapos biglang may nakakakilabot na tunog na sumira sa katahimikan. Naranasan ito ng 2 bata na dahil sa kakaibang kalabog sa bahay, nag-record sila para maghanap ng sagot. Ngayon, pansinin mo ito, parang galing sa aparador ang tunog. Hoy! Bumangon ka. Hoy, makinig ka.
akong katukin ng pintong yan. That Ouija board. I'm getting out of this room. I can't sleep in here. Pero pagbukas ko, walang laman. Habang patuloy nilang ginalugad ang pasilyong halos balang ilaw, nakunan ng kamera ang isang matangkad at maitim na figurang nakatayong hindi gumagalaw sa dilim. Sa tingin ko, ito na siguro ang huling beses. Dahil sa takot, mabilis isinara ng lalaki ang pinto. Walang nakakaalam kung ano ang dambuhalang misteryosong nilalang na yon, isang nanghihimasok o isang bagay na hindi tagamundong ito. In-upload ng paranormal investigator na si Natalie Hopkins ang eksplorasyon niya sa Casa Ross sa Bel Air, Ohio sa kanyang YouTube channel. Isang makasaysayang lugar na kilalang isinumpa. Habang nagsisesyon sila sa basement gamit ang sound tool para makipag-ugnayan sa espiritu, may nangyaring kamangha-mangha. Pwede po ba magsenyas kung may tao dito? Baka may isang bola na magdiwanag. Dalawin ninyo ang mga ito. Pwede mo ba kaming abisuhan kung may tao dito? Baka isa sa mga bola. Paandarin mo para lumiwanag. Dalawin mo sila. Pwede mo ba kaming bigyan ng sinyas kung may tao dito? Baka isa sa mga bola, paandarin mo para umilaw. Huwag ninyong alisin ang tingin sa damit ni Natalie. Biglang gumalaw ang kanyang blusa paabante na para may di nakikitang humihila rito. Ang reaksyon ng pagkabigla ni Natalie ay mukhang totoo talaga habang siya ay lumilingon na litong-lito. Nagkataon lang ba ito? Naganap ang paghila habang humihingi sila ng senyales sa kabilang buhay. Ang susunod na video ay galing sa isang taga-subaybay sa social media at aminado akong napahanga ako rito. Si Ali ay naglalakad malapit sa pampublikong palikuran sa tabi ng kalsada. Nang bigla niyang marinig ang mga sigaw ng isang babae na humihingi ng tulon mula sa loob. Lakasan ng volume at patalasin ang mga pandama. Ang makikita mo'y magpapatayo ng balahibo mo. Ano to? Pakiusap, tulungan mo ako. Ano to? Uy! Walang tao dito. Yo! Nag-alala si Ali habang pumasok siya para mag-record at tulungan ng tao. Pero ang lugar ay napakatahimik at bawat isa sa mga cubicle ay natagpuan niyang ganap na walang laman. Ang babae ay talagang wala doon at hindi siya nakakita ng kahit sino sa paligid, parang isang alingonggaw ng nakaraan o isang napakabigat na biro. Umalis ka, pakiusap. Tulungan mo ako. Higit 20 taon na ang video na ito, ngunit nalilito pa rin ang mga eksperto sa paranormal dito. Ang mga larawan ay naitala noong Abril 2006 sa loob ng Museo ng Valentine Time sa New York ng isang ganap na awtorisadong investigador. Luma at butil-butil ang imahe, pero hindi maikakaila ang lumilitaw dito. Pagmasdan mong mabuti ang nagmamaterialize sa harap ng kamera.
May kakaibang liwanag na biglang lumitaw sa gitna ng pasilyo. Sinuri ng isang profesional na litratista sa telebisyon ang original na footage ilang taon na ang nakalipas at kinumpirma niyang walang digital na manipulasyon sa tape. 20 taon na ang lumipas pero wala pa ring tiyak na sagot. Sa palagay mo ba ito ay di matututulang patunay ng paranormal? O baka may iba pang posibilidad na di pa natin naisip? Isipin mong mag-isa ka sa maliit mong apartment habang nagre-record lang ng karaniwang kwento. Kapag biglang nagbago ng tuluyan ang atmosfera sa bahay mo. Naranasan ito ng isang binata nang makarinig siya ng kakaiba at malakas na metalikong ingay na bumasag sa katahimikan mula sa ibang kwarto. Panuring mabuti ang sulok. Talagang maiilang ka rito. Sinusubukan mo na ba akong asarin, hindi ba? Pwede ka magpakita kung gusto mo. Wala kaming kahit anong takot. Oh, alam ko na nariyan ka. Magpakita ka. Putz. Magpakita ka. Nasaan ka? May kapangyarihan ang dugo ni Kristo. Tinatakpan ko ang sarili ko ng dugo ni Kristo. Uff. Si, gusto kong malaman mo, hindi ako takot sa'yo. Si. Sige. Tinatakpan ko ang sarili ko ng dugo ni Kristo. Si Kristo ang may kapangyarihan. Halika, ito ang araw-araw ko, mga Ginoo. Ganito ang sitwasyon sa bahay ko. Habang tumatagal, lalo akong nagiging matapang. Wala akong pakialam sa kung ano man ang nandito. Bahay ko to. Habang nakafocus ang kamera, dahan-dahang gumalaw ang upuan sa sahig. Huminto ito sandali tapos nagpatuloy sa pagdulas pasulong na parang hinihila ng dinakikitang nakakatakot na puwersa. Napatigil sa takot ang lalaki at naitala ng video ang pangyayari nang walang binibigay na sagot at walang halatang tali o daya. Sabihin mo nga, may nakikita ka bang lohikal na paliwanag sa isang ganyang kalinaw na pangyayari? Sige. Para alam mo, hindi ako takot sa'yo. Si. Si. Kaso ito sa TikTok ng user na Fish Assassin 999 na tiyak mag-iwan ng kilabot. Nagre-relax siya at nanonood ng TV sa sala ng 3:00 na madaling araw nang makuhanan ng security camera ang isang tila di nakikitang pag-atake. This is ridiculous. Don't make me think about numbers again. A brave and accurate decision. Yes, my captain. Tingnan mong mabuti lalo na sa itaas ng ulo niya. Biglang marahas na hinila pataas ang kanyang buhok ng isang di nakikitang enerhiya. Agad siyang nag-react, natakot at naghanap ng tao sa paligid niya. Pero mag-isa lang talaga siya. Sa ikalawang video, nahagip din ng parehong kamera ang ilang librong lumipad mula sa estante nang walang malinaw na dahilan. Agresibong presensya kaya ito o planadong panlilinlang lang sa internet? Ikaw ang magdesisyon. Nagdodokumento si Carlos gamit ang kamera sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag ng bahay isang gabi. Tahimik at payapa ang lahat hanggang sa biglang nagbago ang lahat nang may malakas na ingay na umalingaw-ngaw. Huwag ninyong alisin ang tingin sa screen dahil mangyayari ito agad. Nawala ang kuryente sa buong kolonya, Mixes. Ibig sabihin, tignan ninyo, literal, walang kahit ano ng ilaw sa paligid. Maliban sa may ilang tuldok na makikita dun sa malayo. Sinimulan kong mag-record kasi. Narinig na naman ang mga ingay gaya ng dati. May naririnig na parang... Isang bagay na ilang sandali lang ang nakalipas ay maayos na nakalagay sa ibabaw ng isang muebles na yon ay nakahandusay na sa sahig.
Sa video, malinaw na makikita na walang yabag, walang hangin at wala ring ibang tao na gumagala sa bahay. Patuloy tumakbo ang video nang hindi ibinubunyag kung ano ang nagpatumba rito. Kaya naiwan si Carlos na puno ng paranoia. Ano sa tingin mo? Dahil ba ito sa grabidad o may di nakikitang bisita na gustong magpansin? Isang trahedya ang naganap kamakailan sa paaralan nang mamatay ang batang estudyante sa pangunahing pasukan. Anong nangyayari? Gusto kong igalang ang kanilang privacy, pero isinakay lang nila ang isang batang babae sa likod ng ambulansya at tumatakbo ang tatay niya. At ang kawawang nanay ay umiiyak ng labis. Mabilis kumalat sa mga takot na estudyante ang chismis na pinagbumultuhan ang kanilang silid-aralan. Isang gabi, may gurong nagpaiwan mag-isa sa paaralan para maghanda ng dekorasyon sa dating silid-aralan ng dalaga. Nang makita niya ang refleksyon sa patay na TV, nanigas siya sa takot. Tinatapos ko lang ilagay ang mga palamute para pagbalik ng mga estudyante. Nasa harap ako ng digital na pisara, inihahanda ang lahat at nahumatras ako at ako. Kilala niyo na ako. Madalas akong napupuyat. Kami lang ng janitor ang nandito. Ipapakita ko sa inyo. Kita nyo? Nakikita nyo ba? Ibig ko sabihin, hindi ba bata ang nakaupo dyan mismo? Nandun, malinaw na anino ng isang batang babae na nakaupo mismo sa upuan na dating inuupuan ng namatay na estudyante. Nang ibinaling ng guro ang kamera sa totoong upuan dahil sa takot, wala talagang tao doon. Kinabukasan, muling nagvideo ang guro sa parehong anggulo at ang refleksyon ng silid ay tuluyang walang laman. Ang mas stranded sa gitna ng kawalan ay isa ng bangungot. Ito ang nangyari kay Emma at sa kanyang kaibigan sa isang liblib na kalsada sa bundok. 10 oras ng gabi at walang signal ang cellphone nila. Nang bumaba sila para tingnan ang sasakyan, ito ang nangyari. Itutok lang ang tingin at makinig sa kadiliman ng gubat. Anong gagawin natin? At ngayon, ano na? Baka kailangan nating maglakad sa tindahan. Hoy! Hoy! Okay din. Mas mabuti, sigurong bumalik tayo sa kotse. Sa tingin ko, ibablock ko siya.
Ay, grab. Bukas ba ito? Hindi? Until the new year, isasakyan na ito. Hindi ko ito maintindihan. Kailangan mong buksan ng pinto para sa akin. Ikakan na nangyari, isasakyan na ito. Anong nangyayari? May biglang umalingaw-ngaw na malalim na boses mula sa dilim sa paligid nila. Mula sa dilim ng mga puno, may malalim at garalgal na boses na sumigaw sa kanila kahit walang taong makikita. Hoy! Lubos na natakot, tumakbo sila papunta sa kotse pero nakalak ang mga pinto. Biglang tumunog ang alarma at may malalakas na kumakatok sa labas ng sasakyan. Sa wakas, napaandar nila ang makina at nakatakas. Sa tingin mo ba baliw lang na nagtatago sa gubat yon o kakaibang nilalang na nag-aabang sa kanila? Hoy! Isang grupo ng magkakaibigan ang nagpasya na lumayo sa ingay ng isang party at magpalipas ng oras sa kwarto ng nakababatang kapatid na babae ng host ng party. Dahil sa pagkabagot, naglaro sila ng Simon, klasikong electronic na laruan para sa memorya. Pero biglang hindi na gumana ng normal ang laruan at sa kakaibang paraan, nagsimula itong sumagot sa mga tanong gamit ang berde para sa oo at pula para sa hindi. Nawala ang tawanan nang makita nila ang nakakatakot na guhit ng batang babae at malaking madilim na nilalang sa kwarto. Obserbahan mong mabuti kapag tinanong nila kung nandoon ang espiritu. Ay kaibigan, sige. Hindi gumagana. Sige lang, tanungin mo siya. Sige lang. Ano? Okay, I'll go. Itim ba ang aking kamiseta? Pare, inaalihan ng masamang espiritu ang bagay na to, tol. Inaalihan ng masamang espiritu ang bagay na to, tol. Sige, ayos lang. Sige, magtanong ka. Anong kulay ng langit? Sandali. Kailangan ko siguro magtanong ng oo o hindi lang ang sagot. Asul ba ang langit? Kaibigan, tara na. Halika dito, magtanong ka ng bago. Nakaka-excite talaga, tol. Oh. Alam niya, tol. Itapon mo yung kalokohan sa basura. Alam niya. Uy, mabuting malaman yan. Babae ba ako? Ay, tarantado. Tiyo, alam niya. Parang isa to sa mga Ouija board, tiyo. Alam niya. Oh. Yung litrato, tiyo. Yung litrato. Oh. Ooh, pare. Sig. Spirit. Kasama ka ba namin sa kwartong ito? Ay, Diyos ko. Ang nakakakilabot naman. Nakakatakot talaga, pare. Pare, nasa sahig siya, tol. Sa totoo lang, medyo natatakot ako, pare. I'm like actually kind of scared, dude. Ano ba yun?
Sige, ayos lang. Tara, mababaliw na talaga tayo. Sandali lang. Dito mismo siya nanggaling. Ayos lang. Sumagot ng oo ang laruan at maya-maya may malakas na katok sa bintana. Nakakakilabot kasi nasa ikalawang palapag sila pero walang balkonahe. Kaya imposibleng may tao sa labas na kumakatok sa salamin. Siyempre, takot na takot silang tumakas mula sa kwartong iyon at iniwan ang misteryo sa likod. Simpleng short circuit lang ba ito na sakto ang timing o parang naging improvised na Ouija board ang laruan? Ano sa tingin mo? Salamat sa panonood hanggang dulo. Matapang ka kung nagawa mo ito. Mag-like, mag-subscribe at i-activate ang kampanita para sa mas marami pang katatakutan. Sana'y maganda ang bangungot mo.